pagka hindi available si Suzuki Smash, ito yung gamitin ko. Saka guys, napag-isip-isipan ko na huwag na lang din siyang ibenta kasi alam niyo yun, ito yung unang motor ko eh. Kumbaga parang meron siyang sentimental value para sa akin. Ngayon wala na. Oh, kahit anong rev, wala na yan. Ito nga pala si Tropa Michael. Ito yung mekaniko niya. Ito yung mekaniko ni Rosie. Matagal na kami magkakilala nito. Guys, ito ang hirap pagka wala kang ilaw. Napakadelikado, hindi tayo makita sa daan. At yun nga yung magiging lakad natin ngayon guys, ano? Hanapin natin yung mekaniko. Sobrang init guys ng ating biyahe ngayon. Buti na lang sana lang dito sa at hindi busy. Alright guys, JB Moto, here we go again for another vlog. So andito tayo sa kalagitnaan ng sentro ng aming bayan. At kung mapapansin ninyo, ayan o, nagkalat na yung mga palanyag. Yes guys, mga palanyag yan. Ay, magpipiesta na kasi dito sa amin. At kung mapapansin nyo rin, ay iba na naman yung ating gamit na motor ngayon. Hindi si Suzuki Smash, hindi si Sniper 155 nakasama natin ngayon, kundi si Rosie. Ayan, kung nagtataka kayo guys kung kaninong motor na naman to sa akin po ito. Sa akin po tong Rosie na ito. Kung matagal ka na naka-subscribe sa akin channel guys, ay nabanggit ko na ito nung kay start ko pa lang mag vlog. Ayan, nababanggit ko siya dati. Kaso hindi ko siya na iba-vlog kasi ang plano ko talaga dito na gawin ibenta siya. Dahil nga nakabili na tayo ng Suzuki Smash, ano. Trinay ko siyang ibenta pero hindi ko po nabenta. Kasi di ko alam. Siguro dahil sa brand. Kahit sa mababang presyo, hirap na po akong ibenta siya. Halos wala nang gustong bumili kaya ngayon nag-decide ako na i-keep na lang siya. Since ito ay may sentimental value na rin naman kahit pa paano. Matagal-tagal din po ang aming pinagsamahan nito. Halos nasa 7 years din yata eh. At okay pa naman siya. Kung tatanungin nyo naman guys, yung condition niya okay pa naman. Okay pa tong manakbo. Hindi pa siya ganun ka worst. Nga lang may mga konting mga minor na sira. Kaya nga tayo nagbibiyahe ngayon kasi ipapatingin natin siya dun sa mekaniko niya. Nag-uusok po kasi ng kulay puti. Konting usok lang naman pero meron talaga lumalabas napansin ko. At yun nga yung magiging lakad natin ngayon guys, ano. Hanapin natin yung mekaniko. Yung mekaniko kasi nito guys, dati naman dito sa may bayan namin nagtatrabaho. May shop sila dyan dati pero nalipat siya eh. Kaya pupunta pa tayo dun sa kabilang bayan, ano, para makita siya, para makausap at mailapit na nga natin tong sira nito. Actually marami tong sira pero utay-utayin ko siya. Hindi natin siya bigla ang ipapaayos lahat kaagad-agad kasi unang-una wala naman tayong malaking budget para ipaayos. Saka dalawang motor na yung mini-maintenance natin kaya medyo mahirap na. Kumbaga medyo magastos siya. Kasi dalawa na yung kailangan nating i-maintenance na motor. Kaya utay-utay lang yung pag-restore natin dito sa Rosie na to. Kasi nga hindi ko na planong ibenta siya, ano. Ang gagawin ko pagagandahin na lang ulit siya, i-condition na lang natin. Kasi simula nung dumating si Suzuki Smash guys, medyo bihira ko nang magamit lagi si Suzuki Smash yung ginagamit ko. Kaya ayun, medyo naglabasan yung mga sira niya. Ito nga pala guys yung tinatawag nilang Rosie DO 150.
Yung kamukha ng Raider, kung alam niyo yun, yung kamukha ng Raider carb na Rusi. Ito yun guys. So mamaya siguro pakita ko sa inyo yung itsura nya. Siguro lalabas-labas na rin siya sa vlog natin, ano, i-content na rin natin, since wala na nga tayong plano i-give up siya. Kikip na lang natin. Sasama-sama rin natin sa vlog siguro. Gagamit-gamitin natin sa ride. Kahit na medyo may katandaan na, capable pa naman siguro itong bumiyahe-biyahe. Kahit dito lang sa aming province. At sobrang init guys ng ating biyahe ngayon. Buti na lang makapagbaon tayo nito. Nalalagay sa braso. Kundi na sunog tayo. Sunog balat natin dyan. Ito nga pala guys, nabili ko sa ng cash price. Nasa 40,000 yata ito during that time. Napakamura pa naman Rusi na motorsiklo. Talagang abot kaya. Hindi kagaya ngayon, medyo nagmahal na rin yung mga Rusi Lahat na talaga nagmamahal no. Ngayon guys, kung bibili ka ng mga underbone, mga hyper underbone ng Rusi, inaabot na sila na mga nasa 75k. Yung Rusi Flame tsaka yung Rusi Flash, yung bagong labas nila na naka liquid cooled na, tas double overhead cam yung makina, medyo nagmahal na rin. Natural naman yun kasi nag-upgrade din sila sa kanilang engine. Ginawa na nilang double overhead cam, saka naka liquid cooled na rin siya no? Sa pagkakaalam ko, first time yun na maglabas ang Rusi na naka liquid cooled. Nga lang, yung presyo talagang tumaas din. Syempre tayo, inaasahan natin na ang Rusi pang masa. Pero this time, medyo mahal na rin. Imagine, 75k. Kung ikukumpara mo dito na 40k ko lang nabili, medyo malayo. Kaya mas sulit pa rin talaga yung mga naunang nilabas ng Rusi. Abot kaya. At kung ako nga ang tatanungin, sulit na sulit guys yung pagkabili ko dito, kasi ang tagal ko rin naman siyang nagamit bago ako nakabili ng bagong motor. Saka hanggang ngayon naman tumatakbo pa siya nagagamit pa natin kagaya nito. Nga lang, medyo prone siya sa sa T-Rex, yung mga ganitong matatanda ng motor. Huwag ka lang masyadong pakampante, dapat ipapakondisyon mo siya lagi. Kasi mahirap na, baka abutan ka sa daan, mahirap pong magtulak. Yes po, mahirap pong masiraan sa daan. Kaya ito guys, itong motor ko na to hindi ko na lang din dinadala sa malayo, since meron naman tayong bagong motor na. Yun po yung mga ginagamit ko sa mga long ride ko. Ito siguro gamitin na lang natin, dito na lang. Pang domestic flight na lang. So dito na tayo sa daan papuntang Paracale. Sana nandyan si tropa. Magaling kasi guys yung mekaniko na yun, kaya dadayuhin pa natin. Saka kakilala natin. Saka kabisado niya tong motor na Rusi DL150. Matagal na kami magkakilala nun halos nasa 3 years yata. And sa kanya ko lang lagi pinapaayos ito. Hindi ko pinapagalaw sa ibang mekaniko. Kaya kahit medyo malayo, pupuntahan natin siya. Hahanapin natin. Saka guys, napag-isip-isipan ko na huwag na lang din siyang ibenta, kasi alam niyo yun, ito yung unang motor ko kumbaga parang meron siyang sentimental value para sa akin. Kumbaga ito yung nagdala sa akin sa pagkahilig ko sa pagmumotor. Alam niyo ba, nung binili ko to hindi naman talaga ako mahilig magmotor noon, kaya nga Rusi lang yung binili ko Hindi ka agad ako bumili ng branded. Kasi wala po talaga tayong hilig dati sa pagmumotor. Nahilig lang tayo dahil sa motor na to. Kumbaga natutunan ko na, uy, ang sarap pala mag-ride, ang sarap pala magmotor. So kumbaga siya yung nagparana sa akin noon. Yun yung nagdala sa akin sa hilig na pagmumotor. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko dito.
Kundi dahil dito hindi ako magkaka-interest na mag-vlog. Di ba ngayon, tinan nyo, vlogger na ako. Moto vlogger na. So malaki yung nito, yung ambag nitong motor na to para mapunta tayo sa ganung position na magkaroon tayo ng interest sa pagmo-motovlog. Kaya ang gagawin ko aalagaan ko na lang siya. So nandito na tayo guys. So sana lang nandito siya slow down na tayo. Sana lang nandito siya at hindi busy. So yun guys, what's up? Pagkatapos ng napakahabang oras guys ay ito na, tapos nang maayos tong ating Rossi DL150. At ito, inabot na ako ng hapon. Ang oras na natin ay alas 6. Yung shop na pinagpagawan ko magsasarado na rin. Ako yung pinakahuling customer kasi hindi nga biro yung naging issue ng motor ko yung naging issue nga pala niya is palit ng piston ring, tsaka pinalitan ko na rin ng na valve seal kasi nanigas na rin yung mga valve seal, nasunog na rin, kaya palitan na rin talaga. So binaba yung makina nito kanina. Ayan yan yung itsura ng motor natin guys. Binaba yung makina na yan para matanggal yung block, kasi kailangan tanggalin yung block para makuha yung piston at para mapalitan ng piston ring. So buti na lang guys na agapan natin kasi unti-unti nang kinakayod nung piston ring yung block. Pero konti pa lang naman, konting-konti pa yung gas-gas niya. Hindi pa naman ganun kalala. So yun ang kagandahan pag inagapan natin so ma-prevent yung mas malalang pagkasira. At successful na, hindi na siya nag-i-emit ng white smoke kahit na wala na siya. Kahapon kasi sobrang lala nung white smoke niya ngayon wala na. Kahit anong rev, wala na yan. Naayos na. So ayan guys, successful ang ating pagpapagawa pauwi na tayo kasi oo nga. Uwi na tayo guys kasi hapon na, alas 6:05 na ng hapon. At ito, kasabay na natin si tropa. Ayan guys, so pauwi na tayo ng ating bayan. Dumayo pa kasi tayo dito sa kabilang bayan at naging successful naman yung ating mission for today napayos natin to si DL150. At ako ay natutuwa kasi gumanda na uli yung kanyang hatak. Bumalik yung kanyang hatak guys. Medyo lumakas-lakas siya uli. At pwede na uli natin gamitin sa pang araw-araw. At makakapagpahinga na si Suzuki Smash guys kasi meron na siyang katuwang. Hindi na siya yung laging gagamitin ko araw-araw. Ayun yung isang purpose guys, kaya pinaayos ko to, pinapa-condition ko uli para magsilbi siya uli, di ba? Para nakakapagpahinga yung ating yung motor nating isa, si Suzuki Smash. Alam niyo naman love na love ko yun. Nakasabay ko na rin pala si guys, yung gumawa, si tropa. Kasi malapit lang sa may tinitirhan namin yung kanyang bahay para mas makatipid-tipid na siya sa pamasahe. Malayo pa kasi ng binabiyahe nito kaya sinabay na rin natin total pauwi na rin naman siya. So yan guys, nandito na kami sa may rotonda ng barangay Talubatib. Grabe magdidilim na. Nagmadali na kaming umuwi guys kasi wala tayong headlight. Ayun, natin nyo, wala Yan yung sunod na papayos ko dito kay tropa. So sa materials guys na nagastos natin halos nasa 1,000 rin. Kasi nagpa-change oil.
Yung mga piston ring ay inabot ng nasa 400 plus. Tapos yung valve seal ay nagkakahalaga daw ng 200 din ang isa. So dalawa yung pinalitan natin kasi 2 valves lang naman ito, ay inabot ng 400. So doon pa lang 800 na, no? Tapos naglangis pa tayo, kulang-kulang 300 din yung langis. Kaya siguro mga nasa 1.1 yung estimate na ano natin na gastos sa materyales. Hindi na rin naman masama guys, kasi yung piston ring medyo may kamahalan din. Alam nyo guys, pagka medyo umidad-edad ang inyong motor ay talagang medyo matakaw na siya sa ano, sa maintenance. Kaya itong motor ko na to okay lang na kahit medyo gumastos-gastos tayo sa sa maintenance. Basta napapangalagaan natin siya at magagamit-gamit rin naman natin kahit papaano. At saka yung isang motor ko na Suzuki Smash guys, halos wala pa naman masyadong maintenance yun. Langis-langis lang ang ginagastos ko dun. Saka tagal ko pa bago ng langis na, magpalit ng langis, halos 2 months. Kaya kaya ko pa namang i-manage guys yung gastos sa sa maintenance. At least magagamit-gamit pa natin siya, kapag ka hindi available si Suzuki Smash, ito yung gagamit-gamitin ko. And guys, medyo madilim na talaga. Kailangan na nating magpadali. Pero hindi naman tayo hahataw kasi medyo oldies na itong dala nating motor. Hindi na talaga to pang bakbakan. Maybe pang na lang, pang araw-araw na lang na pamasok sa trabaho, di ba? And guys, daan muna tayo ng gasolinahan kasi tayo ay kukunti na ang gas. Pagas tayo kahit 100. Baka kasi mawalan tayo Saan ang unleaded? Unleaded po, lang, 100. Ayan. Ganda pala ng gasolinahan to, no? Ayun, tinaw, ayun guys, ganda ng view. Ito ang pinakamalupit na Shell gas station dito. Sir, thank you. Ayun, tignan nyo naman yung view. Bah, hard starting. Tara pre. So ito si tropa guys, idadaan ko na lang dito sa may terminal, para doon na siya sasakay. Ayan guys, dito yung terminal Ayan, dito unahin natin si tropa. Ito nga pala si tropa, si tropang Michael. Ito yung mekaniko niya. Ito yung mekaniko ni Rosie. Matagal na kami magkakilala nito, halos nasa 3 years na rin. Kaya kampante na ako sa kanya pag pinagagawa ko sa kanya tong Rosie na to. At babalik tayo sa kanya kasi ipaparecondition nga natin tong si Rosie at marami pa tayong pagagawa sa kanya. Siya lahat gagawa nun. Kaya ayan, shout out sa iyo paring Thank you. Ayan. Pabalik na lang ako ha. Sige. Oo. Thank you. Salamat. Ingat. Okay. Kailangan natin magmadali. Kasi tingnan nyo, nagdidilim na at wala tayong headlight. Kaya sinasabi ko sa inyo, marami pang sira to si Rosie na kailangan gawin. Isa na nga dun yung headlight, dapat magkaroon to ng ilaw. Or siguro pa-installan ko na lang din ng mga medyo mura-mura na MDL. Ayun na, medyo madilim na dito, hindi na tayo makita. Grabe. Nandito na tayo sa bayan. Dali, wala tayong ilaw. Oh my god, Pastor please. Papasok pa tayo ng barangay.
wala tayong ilaw. So yan guys, ang tulay ng Labo o pagkagabi, pagka takip silim. So siguro guys, isasama ko na sa aking pagbablog itong Rusi DL150 na to, ano. I-content na rin yung pagre-recondition natin sa kanya. I-vlog rin natin, papahapyawan natin dito sa ating channel. Makita rin ninyo ano, yung magiging improvement niya. So abangan nyo na lang siguro ako guys sa ating susunod na video, ano. JB Moto is signing out muna. And peace. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, sana mag-subscribe kayo, ano, bilang suporta sa ating YouTube channel. Yun lang guys. Ito ang hirap pagka wala kang ilaw, napakadelikado, hindi tayo makita sa daan. Konti pa naman liwanag guys, so kaya siguro samantalahin natin yan.